What's up mga ka-DIY? Meron naman pong nagpapagawa sa atin, no? Itong kanyang electric kettle. Ang issue nito is hindi nagpa-power. So, ayan, iti-testing muna natin bawat parts niya para sure tayo na kung saan ang magiging problema. At ayan nga guys, titesterin muna natin doon sa bandang electric kettle yung kanyang connection sa ilalim. So, dapat kapag sinwitch natin yan, papalo o magkakaroon ng continuity. Kasi continuity lang naman ang connection eh. Ayan, meron. So buo 'yan kasi kapag wala 'yan, may problema ang thermostat niyan o yung pinaka-heater niya. Pag yung heater niya ang problema, wala na 'yan, bulasin na 'yan. Tanggalin mo na lang yung thermostat, reserba. Dito naman tayo sa pinaka niya, socket papuntang cord. Ayan. Ako suspect ko ito ang problema, itong socket na to. So napapansin niyo may connection. Hindi naman talaga yan nawawalan ng connection basta ayos yung cord. At ayan, testing natin, no? Meron tayong, kailangan pag magte-testing kayo talaga, may laman na tubig kahit konti lang. Sinaksak na natin. Ayan, wala talaga. Kahit may mga connection naman siya, wala, di ba? Ayan. Kung meron kayong mga ganyan, huwag nyo muna itapon. Ayusin nyo, kaya nyo rin yan. Tanggalin nyo lang yung 3 tornilyo sa ilalim. Madali naman tanggalin yan. Kahit bata, matanda, ate, kuya, lolo, lola. Kaya nyo ayusin to. 3 tornilyo lang. Ang ang babaklasin nyo. Tapos, sa loob 2 tornilyo para do sa pinaka pinaka-socket nung niya, yung pin. Para yun ang yun ang dumudugtong dun sa socket ng socket ng yung electric kettle eh. So ayan nakikita yung dalawa na yan. Yan dalawa na yan. Kailangan natin tanggalin yan. Ito ang pinakasikreto niyan. Pag ito na gawa nyo, ay may ganyan kayo problema sa sa mga electric kettle, mga initan tubig, ganito lang gawin nyo guys. Tanggalin nyo yung 2 pin na yan, may malit lang na tornilyo yan, at iuurong nyo lang. Kasi yan nakahiga ayan pansin nyo nakahiga. Nahihiga kasi yan, siyempre sa araw-araw na gamit, ayan. Usog nyo lang, ayan katulad ng ginagawa ko, yan. Para tumayo siya pag naka-plaster doon sa sa pinaka yung bilog na socket niya. Ayan, pag na-plaster nyo na yan, lilihanin nyo naman yung mga terminal. Kasi minsan nagkakaroon ng mga yan, ng mga kalawang, corrosion, yan. Kailangan yung lihain yan. Pag yan nalihan nyo, sure yan, gagana na yung nyo. Ito na nga, ikakabit na natin to. So, kung paano natin minaklas, ganun din natin ikakabit. Yan, kabit nyo lang sa pinaka-kaha niya. Dali lang naman ikabit yan. 3 tornilyo lang din naman yan. Katulad yung sinasabi ko sa inyo kanina, 3 tornilyo lang. Pagkatapos yung ikabit, siyempre, testerin nyo muna. Kung wala kayong tester, diretso na lang Ayan Kita nyo? Meron na siyang palo. Yung sabihin, dapat gagana yan. So, saksak na natin. Testing natin. Dapat may laman tubig, ha? Ayan, umiilaw na, guys, Ang galing, di ba? Napakasimple lang. Kaysa, muntik na itapon to. Sabi ng mayari. Unti na lang, naidala sa atin. Ayan, umusok na, Ayan, magsiswitch na. Kayo na. Thank you.